Ngayon po ay Thursday ng ikapitong linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, gaya ng ikaw at ako ay iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusin silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng mga tao sa daigdig, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa anong paraan po ba tayo nagkakaisa? Mayroon pong mga taong nagkakaisa dahil sa bisyo, tulad halimbawa ng pag-iinom ng alak o paglalasing, pagsusugal o pambababae. Ang iba naman ay nagkaisa sa paggawa ng tsismis tungkol sa ibang tao, panluloko, pagnanakaw at paggawa ng mga iligal na bagay. Ang pagkakaisang ganito ay hindi po nakakabuti sa atin. Sa mabuting balita, ipinagdasal na Jesus ang pagkakaisa ng kanyang mga alagad. Hinihiling niya sa Ama na naway magiging isa ang kanyang mga alagad tulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Ng Ama at ang Anak ay iisa at sila ay nagiging isa dahil sa pag-ibig. Kailangan nating magkikipag-isa sa isa't isa. Tayo ay isang pamayanan ng mga tao. Ang bawat isa ay hindi lamang pangalan, hindi lamang bilang o numero, hindi lamang magandang mukha sa gitna ng maraming tao. Ang bawat isa ay tao sa pamayanan ng mga alagad na Jesus. May kaugnayan tayo sa isa't isa. Kaya dapat buhay at maghari ang diwa ng pagkakaisa at pagbabahagi. Makibahagi at makiisa tayo sa pasanin, tagumpay, kagalakan, kabiguan at kalungkutan ng bawat isa. Wala pong dapat mamuhay na mag-isa. Wala pong dapat mahiwalay at mapalayo. Ang lahat ay mayroong ugnayan sa isa't isa. Kaya huwag po nating ihiwalay ang ating sarili sa iba dahil iniisip nating mas magaling tayo kaysa kanila. Huwag po tayong umalis sa pamayanan dahil lamang sa ating pagkukulang at kahinaan. Huwag po nating pagtaguan ang ibang tao dahil iniisip nating mayroon lamang silang kinakailangan sa atin. Huwag po nating putulin ang ating ugnayan sa ibang tao o sa pamayanan dahil lamang magkaiba ang ating pananaw at magkasalungat ang ating mga opinyon sa maraming bagay. Kailangan nating mag-adjust, makibagay, at makipag-ugnayan sa kanila. Bakit? Dahil tayo ay iisang pamilya lamang sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos sa ating lahat. Kalooban ng Ama na tayo ay magiging isa sa Kanya. Kanya din kalooban na tayo ay magiging isa. Dagdag pa nito, iisa lamang ang ating totoong tahanan sa langit. Pangarap ng Ama na tayo ay babalik sa Kanya at manirahan kapiling niya sa langit. At pupunta po tayong langit na hindi po mag-iisa. Pupunta tayo bilang isang kumpanya. Pupunta tayo bilang isang pamayanan. Napakaganda po kung tayo ay nagkakaisa sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema ng ating bansa, tulad ng problema ng insurgency at terorismo, pagpapanatili sa kapayapaan, paglutas sa problema ng kahirapan, pagpapatibay ng pamilya, pag-iingat sa kalikasan, at marami pang iba. Ang ganitong pagkakaisa ang pagsisikapan nating makamit dahil sa pamamagitan nito, lalago at titibay ang pamayanan ng Diyos. At mayroon pong nagsasabing, kahit kung ang pagkakaisa sa pananampalataya ay imposible,
maari tayong magkakaisa sa pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.